Paano ba ang pwede nating gawin paraan para hindi masyadong lumutin yung mga tanim natin? Alam naman natin yung lumot ay nakakaapekto sa ating mga lettuce. So ganito lang. So maglalagay lang tayo ng nutrients dito, no? May nutrients na rin yung tubig natin. So titingnan natin, no? Up to 3/4 na inch ng tubig, level ng tubig natin. So maglalagay tayo sa container. Kung anong container na lalagyan nyo, nasa inyo, no? Tapos ilalagay natin to. Ito yung seedling foam natin, ano? So syempre medyo malalagyan na ng tubig yan, no? So mababasa na yan. Yan, no? Sisip-sipin na rin yung tubig ng foam, no? At kapag nasipsip na yan, syempre magkakaroon na yan ng moist. At kapag nagkaroon na yan ng moist, prone na yan sa lumot, no? Magkakalumot na yan, sigurado yun. Magkakalumot na yan kapag umabot ng mabilad yan ng ilang araw. Magkakalumot na yan, no? At hindi natin maiiwasan yon. Pero ganito lang ang paraan para hindi na masyadong kumapal yung lumot, no? Bali, ang gagawin natin, pagkatapos ng 1 to 7 days old ng ating mga tanim, halimbawa days old, magpe-penetrate na po yung ugat niya doon sa ilalim ng foam na to. So kapag nag-penetrate na po yung ugat niya, may ugat na siya doon sa ilalim, ang gagawin natin ganito naman. So tatanggalin natin ito. Kasi nandito na yung mga seedling natin, di ba? May mga tubo na yan. So tatanggalin natin sa lalagyan niya. Tapos ilalagay natin ito. Ito walang slit ito. Walang hiwa yan. Igaganyan lang natin. Yan naman po yung ipang-iilalim natin. So nandyan yung tubig. Yung level ng tubig natin, syempre, hanggang dito lang. Hanggang dito lang, nasa 3/4 pa rin, no? Hanggang 3/4 pa rin. So ito lang yung mababasa, ito lang yung basa, ito lang yung moisted na ano. Pero dito, syempre nasa taas na to, matutuyo na yan. Matutuyo na yung surface nito, yung upper surface niya. At kapag natuyo na, syempre hindi nakakalat yung mapipigil yung pagkalat ng lumot. So dun po natin 1 to 7 days ito po siya, 1 to 7 days. So tanggalin natin yan, 8 to 15 days. Ganito na po yung setup natin, no? 8 to 15 days. Ganyan na po yung setup natin para matuyo yung surface niya. Ito yung upper surface niya. Pero yung ugat, syempre nag-penetrate na po siya dito sa ilalim. Dito na po siya, nababasa pa rin siya. May moisted pa rin siya, no? Yung lumot naman po kasi hanggat hindi nabibilad dyan, hindi yan bababa. Hindi naman yan mabilis na bumaba, no? Yung lumot nasa ibabaw lang. So kapag natuyo na yan, matutuyo din yung lumot. Hindi na siya kakalat, no? Hindi na siya kakalat ng marami. Mapipigilan natin. So yun po yung paraan. Hindi ko po sinasabing tama yung paraan ko, no? Hindi ko po sinasabi kung ano yung tama. Ang sinasabi ko lang po, kung ano lang yung paraan ko para hindi kumalat yung lumot sa ating sistema. So yan po yung naisip ko. So ipapatong mo lang yan. Pagkapatong yan, syempre yung tubig niyan 1 inch pa rin. Yung nasa half inch to 3/4 inch, no? Yung tubig niyan. So basang-basa yung ilalim, pero ito matutuyo na yan. Kasi yung tubig iilalim yun eh. Tutulo na sa ilalim yun, no? Kaya ito, yung lumot na nandito, kung may lumot man, hindi nakakalat. Kasi tuyong-tuyo na tong upper surface niya. Kaya doon mapuputol natin yung pagkalat o maiiwasan natin yung pagkalat o pagdami ng lumot. Okay, yun lang po yung paraan ko. Hindi ko po sinasabing tama yung ginagawa ko, pero yun lang po naisip kong paraan para hindi kumalat yung lumot. Salamat po.